pinakamalaking ahas na nakita ng tao sa buong mundo. Ang ahas ang isa sa pinakakinatatakutang nilalang ng mga tao sa buong mundo. Ngunit maliban sa mga uri ng ahas na inaakala nating pinakamalaki, ay meron pa palang mas malaki dito. At tiyak na ikakagulat mo pag nakita mo ito. Ano kayang gagawin mo pag nakasalubong ito? Kung kaya't sa video na ito ay aalamin natin ang pinakamalalaking ahas sa buong mundo. Pero bago tayo magsimula ay baka pwedeng paki-like at subscribe ng video na ito. Malaking tulong at bagay na ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Kaya naman simulan na natin. Number 1. Reticulated python, Malayo python reticulatus. Ang reticulated python o Malayo python reticulatus ang pinakamahabang ahas sa buong mundo. Umaabot ito ng higit sa 6.25 meters ang haba at may ilang ulat na umaabot pa ito ng 10 meters. Mas malaki ang mga babaeng reticulated python kaysa sa mga lalaki. Mabigat din ang timbang nila dahil sa laki at haba nila. Matatagpuan ang reticulated python sa South at Southeast Asia. Kasama dito ang Pilipinas, Indonesia, Thailand at Malaysia. Karaniwan silang nakatira sa mga kagubatan, kabundukan at damuhan. Madalas din silang makita malapit sa ilog at lawa dahil magaling silang lumangoy. Dahil sa kanilang galing sa paglangoy ay nakarating sila sa mga maliliit na isla sa kanilang lugar. Ang balat ng reticulated python ay may komplikadong pattern na parang lambat. May iba't ibang kulay at hugis diamante sa kanilang likod. Ang kakaibang balat nila ang tumutulong para magtago sila sa kapaligiran. Dahil dito ay mahirap silang makita ng kanilang kalaban o biktima. Bukod dito, ang reticulated python ay carnivore o kumakain ng karne. Kumakain sila ng daga, ibon, baboy at usa. Gamit ang ambush method ay naghihintay sila ng tamang oras bago umatake. Binabalot nila ang kanilang biktima hanggang sa mamatay ito. Pagkatapos ay nilulunok nila ang buong katawan ng biktima kahit mas malaki pa ito sa kanila. Kaya nilang kainin ang biktima na kasing bigat nila. Samantala, ang reticulated python ay nangingitlog. Ang mga babae ay nangingitlog ng 15 hanggang 80 na itlog sa isang beses. Binabalot nila ang mga itlog ng kanilang katawan para mapanatili ang tamang init. Tumitigil sila sa pagkain habang inaalagaan ang mga itlog. Ang mga itlog ay napipisa pagkatapos ng 88 days. Pagkapisa, ang mga batang python ay kaya nang maghanap ng sarili nilang pagkain. Bagaman bihira, may ilang ulat na ang reticulated python ay umatake at pumatay ng tao. May mga pagkakataon pa na kinain nila ang kanilang biktima. Pero madalang itong mangyari at kadalasan ay dahil naistorbo ang ahas sa kanyang lugar. Number 2. Green anaconda, Eunectes murinus. Ang green anaconda ay isa sa pinakamalaking ahas sa buong mundo. Matatagpuan ito sa mga kagubatan ng South America, lalo na sa mga ilog ng Amazon at Orinoco. Ang mga babaeng anaconda ay mas malaki kaysa sa mga lalaki. Ang haba nito ay umaabot sa higit 9 meters at maaring tumimbang ng mahigit 250 kilo. Dahil sa laki at bigat nito ay kaya nitong manghuli ng malalaking hayop tulad ng kapibara, usa at maging maliliit na kaiman. Ang kulay ng green anaconda ay olive green na may malalaking itim na bilog sa kahabaan ng katawan. Meron din itong maliliit na oval spot na may yellow na gitna sa gilid ng katawan. Ang mga mata at butas ng ilong nito ay nasa ibabaw ng ulo, kung kaya't kaya nitong huminga at makita ang paligid habang nakalubog sa tubig. Madalas itong nagtatago sa tubig para hindi makita ng biktima. Ginagamit nito ang kulay ng balat bilang panangga para hindi mapansin habang nag-aabang ng biktima. Kaugnay naman nito, ang green anaconda ay mas gusto ang mabagal na tubig tulad ng mga sapa, ilog at binabahang damuhan. Bagaman kaya nitong gumalaw sa lupa, mas mabilis at maliksi ito sa tubig. Kapag nasa tubig ay halos hindi ito makita, kaya epektibo itong manghuli. Kumakain ito ng iba't ibang hayop depende sa laki nito. Ang mga batang anaconda ay kumakain ng isda, ibon at maliliit na mamal. Kapag lumaki na ay kaya nitong manghuli ng mas malalaking hayop tulad ng usa, kapibara at kahit maliliit na jaguar. Sa paghuli naman ng biktima ay gumagamit ang green anaconda ng paraan na tinatawag na pag-constrict. Kapag nahuli na ang biktima gamit ang malakas na panga, ay babalutin nito ang katawan ng biktima ng mahigpit hanggang sa mamatay ito dahil sa kakulangan ng hangin. Pagkatapos ay lulunukin nito ang biktima ng buo. Dahil sa laki ng bibig at panga nito ay kaya nitong lunukin ang malaking hayop ng walang kahirap-hirap. Matapos kumain ay hindi na ito kakain ng ilang linggo o buwan dahil mabagal ang metabolism nito.
Samantala, ang green anaconda ay hindi nangingitlog sa labas ng katawan. Tinatawag itong ovoviviparous. Ibig sabihin, ang mga itlog ay nabubuo sa loob ng katawan ng ina at nanganganak ito ng buhay na mga anak. Ang pagbubuntis nito ay tumatagal ng 6 hanggang 10 months. Number 3. Burmese python, Python vivittatus. Ang Burmese python ay isa sa pinakamalaking ahas sa buong mundo. Karaniwan itong makikita sa Southeast Asia, lalo na sa Myanmar, Thailand, Laos, Cambodia, Vietnam at ilang bahagi ng China. Madalas silang nakatira malapit sa mga ilog at lawa, pero makikita rin sila sa mga kagubatan at damuhan. Ang mga batang ahas ay mahilig umakyat sa puno, pero habang lumalaki ay mas gusto nilang manatili sa lupa. Magaling din silang lumangoy at kayang magtagal sa tubig ng hanggang 30 minutes. Ang Burmese python ay lumalaki ng 3.7 hanggang 5.8 meters ang haba at maaaring tumimbang ng higit sa 75 kilograms. Ang mga babaeng ahas ay mas malaki at mas mabigat kaysa sa mga lalaki. Ang balat nila ay may kulay brown na may malalaking spots na reddish brown na may itim na gilid. Ang tiyan nila ay maputi at walang mga guhit. Ang ulo nila ay may markang arrow shape na nakaturo sa ilong. Ang kulay at disenyo ng kanilang balat ay tumutulong sa kanila na magtago sa kapaligiran at manghuli ng biktima nang hindi napapansin. Maliban pa rito, ang Burmese python ay kumakain ng mga ibon at maliliit na hayop tulad ng daga at kuneho. Mayroon silang matatalas na ngipin na pabalik ang hugis, kaya hindi nakakatakas ang kanilang biktima kapag kinagat. Pagkatapos sakmalin ay pupuluputan nila ito ng mahigpit para hindi na makahinga ang biktima. Kapag wala ng buhay ang biktima ay lulunukin nila ito ng buo simula sa ulo. Subalit matagal ang pagtunaw ng kanilang kinakain, lalo na kung malaki ang biktima. Minsan ay nakakakain sila ng mga hayop na mas malaki pa sa kanila, tulad ng usa na nagpapakita ng lakas nila bilang mandaragit. Ang Burmese python ay kilala rin sa kakayahan nilang magparami. Kapag breeding season, ang babaeng ahas ay nangingitlog ng 12 hanggang 36 na itlog. Iniingatan ng inang ahas ang kanyang mga itlog sa pamamagitan ng pagpulupot ng katawan sa paligid ng mga ito para mapanatiling mainit. Kapag napisa ang itlog, ang mga batang ahas ay 50 centimeters ang haba. Sa simula pa lang ay marunong na silang manghuli ng maliliit na hayop tulad ng daga. Number 4. African rock python, Python cebae. Ang African rock python ang pinakamalaking ahas sa Africa at isa sa pinakamalaking ahas sa buong mundo. Karaniwan itong may haba na 3 hanggang 5 meters. Ang timbang ng mga adult African rock python ay nasa 44 hanggang 55 kilograms. Pero may ilan na umaabot ng higit sa 91 kilograms. Ang mga bagong pisang python ay may habang 35 hanggang 45 centimeters. Ang ulo naman ng African rock python ay maliit at hugis triangle. Mayroon itong dalawang guhit na parang sibat na mula sa nguso hanggang sa likod ng ulo. Mayroon din itong yellow na baligtad na V sa ilalim ng bawat mata. Ang katawan nito ay may kulay na yellow, grayish brown o grayish green na may mga dark spots na parang hagdan ang itsura. Ang tiyan nito ay maputi na may mga itim na tuldok. Ang buntot nito ay may dalawang madidilim na guhit na pinaghihiwalay ng mas maliwanag na guhit. Mas matingkad ang kulay ng mga batang python kaysa sa mga matatanda. Ang African rock python ay nakatira sa iba't ibang lugar sa Sub-Saharan Africa. Madalas itong matagpuan malapit sa mga anyong tubig tulad ng mga ilog at lawa. Kapag tagtuyot ay hindi ito masyadong kumikilos at nagiging inactive. Malakas itong manghuli ng pagkain at kaya nitong kainin ang mga hayop na kasing laki ng antelope at minsan kahit buwaya. Pinapatay nito ang biktima sa pamamagitan ng pagpilipit at pagkapos ng hininga. Hindi ito makamandag pero malakas at kayang kumapit ng mahigpit gamit ang katawan. Dagdag pa rito, ang African rock python ay nangingitlog. Ang babae ay nagbabantay sa mga itlog hanggang mapisa ang mga ito. Naglalagay ito ng 30 hanggang 50 na itlog pero may mga pagkakataon na umaabot ng 100 na itlog. Ang babaeng python ay nakapulupot sa paligid ng mga itlog at hindi kumakain habang nagbabantay. Number 5. Indian python, Python molurus. Ang Indian python ay isa sa pinakamalaking ahas sa mundo na hindi makamandag. Tinatawag din itong black-tailed python o Indian rock python. Makikita ito sa India, Nepal, Bhutan, Sri Lanka, Bangladesh at ilang bahagi ng Pakistan at Myanmar. Ang kulay nito ay karaniwang maputi o may yellow na may mga brown spots. Nagbabago ang kulay nito depende sa lugar kung saan ito nakatira. Sa mga kagubatan ng Western Ghats at Assam ay mas madilim ang kulay nito.
habang sa Deccan Plateau at Eastern Ghats ay mas mapusyaw ang kulay nito. Ang Indian python ay kadalasang umaabot sa haba na 3 meters, pero may mga natagpuang ahas na umabot ng 4.6 meters at may bigat na 52 kilograms. Sa Pakistan ay karaniwang ang haba nito ay 2.4 hanggang 3 meters. Kahit hindi ito makamandag, isa ito sa pinakamalaking ahas na nakikita ng tao. Malaki at mabigat ang katawan nito kaya mabagal itong gumalaw. Samantala, naninirahan naman ang Indian python sa iba't ibang lugar tulad ng mga damuhan, swamp, kagubatan at mga lambak ng ilog. Mahilig ito sa mga lugar na malapit sa tubig dahil kailangan nito ng sapat na inumin. Madalas itong magtago sa mga lungga ng hayop, mga butas ng puno at mga bakawan. Mahilig din itong manatili sa mga lugar na may makapal na halaman para hindi ito madaling makita ng mga biktima o kalaban. Magaling itong magtago kaya bihira itong makita ng tao. Gayun din, ang Indian python ay isang mahusay na mangangaso. Hindi ito gumagamit ng kamandag. Sa halip ay ginagamit nito ang lakas ng katawan para balutin at pigilan ang paghinga ng biktima hanggang sa mamatay ito. Pagkatapos nito ay nilulunok nito ang buong katawan ng biktima. Malaki ang nabubukang bibig nito kaya kaya nitong lunukin ng biktima na mas malaki pa sa ulo nito. Mahaba at matibay ang mga buto ng panga nito kaya nababanat ang bunganga nito kapag lumulunok ng malalaking pagkain. Karagdagan pa, ang Indian python ay kumakain ng iba't ibang hayop. Ang mga batang ahas ay kumakain ng maliliit na daga at lizard. Habang lumalaki ay natututo itong kumain ng mas malalaking hayop tulad ng usa, baboy at kahit maliliit na unggoy. Pagkatapos kumain ay natutulog ito ng ilang linggo para tunawin ang pagkain. Number 6. King Cobra, Ophiopagus hana. Ang king cobra ang pinakamahabang makamandag na ahas sa buong mundo. Umaabot ang haba nito mula 3.18 hanggang 4 meters. Pero may mga naitalang umabot ng 5.85 meters. Ang karaniwang kulay nito ay dilaw, green, kayumanggi o itim na may puti o dilaw na mga guhit sa katawan. Ang tiyan nito ay maaaring isang kulay o may mga linya. Ang mga batang king cobra ay kulay itim na may puti o dilaw na mga guhit sa katawan at buntot. Samantala matatagpuan ang king cobra sa Southeast Asia tulad ng India, China, Pilipinas at Indonesia. Mas gusto nilang manirahan malapit sa mga ilog at sapa sa mga kagubatan, mga damuhan at mga bakawan. Naninirahan sila malapit sa tubig dahil sa malamig at basang kapaligiran. Aktibo rin sila sa araw at minsan ay umaakyat sa mga puno para maghanap ng pagkain o magtago sa mga kalaban. Madalas silang makita sa mga lugar na may makakapal na halaman kung saan madali silang magtago. Gayun din naman ang king cobra ay kumakain din ng ibang ahas. Kinakain nila ang makamandag at hindi makamandag na mga ahas tulad ng rat snake at python. Minsan ay kinakain din nila ang kapwa nila king cobra. Kung walang makitang ahas ay kumakain din sila ng maliliit na hayop kagaya ng daga at lizard. Kilala ang king cobra sa pagtitiyaga sa paghahanap ng pagkain at kaya rin nilang sundan ang kanilang biktima sa mahabang oras bago umatake. Pero kahit nakilala ang king cobra sa malakas na kamandag ay iniiwasan nilang umatake sa tao. Mas gusto nilang tumakas o magtago kapag nakakaramdam ng panganib. Pero kapag na-corner o kapag naramdaman nilang nanganganib ang kanilang pugad ay nagiging aggressive sila. Kapag nagbabanta ay itinataas nila ang harapan ng katawan nila hanggang 1 meter mula sa lupa at binubuka ang leeg para magmukhang mas malaki. Ang kanilang hising ay mababa at parang alulong ng aso. Sa kabila nito, ang kamandag ng king cobra ay isang malakas na neurotoxin na nagiging sanhi ng pagka-paralyzed at pagkasira ng mga laman. Kapag nakagat nito, ay kailangang mabigyan agad ng lunas dahil posibleng mamatay ang biktima kung walang tamang gamot. Pero bihira ang insidente ng pagkakagat sa tao dahil iniiwasan ng king cobra ang mga tao at umaatake lamang kapag na-provoke o naistorbo. Number 7. Amethystine python, Morelia amethystina. Ang amethystine python o tinatawag ding scrub python ay isa sa pinakamalaking ahas sa mundo. Matatagpuan ito sa Indonesia, Papua New Guinea at Northern Australia. Ang ahas na ito ay kilala sa pagkakaroon ng mahabang katawan at kakaibang kulay na kumikislap na parang amethyst kapag natatamaan ng liwanag. Ang amethystine python ay kayang lumaki ng mahaba. Ang haba nito ay karaniwang umaabot ito ng 3 hanggang 3.7 meters. Samantala, ang kulay ng amethystine python ay yellowish gray o olive brown. Mayroon itong dark spots o guhit sa katawan. Ang balat nito ay makinis at may kakaibang kislap na parang amethyst.
Gayun din naman ang amethystine python ay nakatira sa rainforest. Mas gusto nito ang mga lugar na malapit sa ilog at sapa. Kailangan rin nito ng high humidity para mabuhay. Sa Australia ay madalas itong makita sa rainforest ng Queensland. Sa Indonesia at Papua New Guinea naman ay matatagpuan ito sa mga makakapal na kagubatan na malapit sa dagat. Marunong din itong umakyat sa puno kaya madalas din itong makita sa mga sanga. Dagdag pa rito, ang amethystine python ay isang mandaragit. Kumakain ito ng ibon, paniki, daga, posum at mga maliliit na mamal. Ang malalaking amethystine python ay kayang kumain ng wallaby at kuskus na kasing laki ng mga maliliit na usa. Pinipilipit nito ang biktima at pinipilit nitong hindi makahinga ang hayop hanggang sa mamatay. Pagkatapos nito ay lulunukin nito ng buo ang biktima. Subalit ang amethystine python ay hindi makamandag. Hindi ito nangangagat ng may lason kaya hindi ito nakamamatay sa tao. Ngunit maaari itong maging aggressive kung mabibigla o magugulat. Kung sakaling makakita nito ay mas mabuting huwag itong galawin o gulatin. Lumayo ng dahan-dahan at huwag gumawa ng biglaang kilos para hindi ito umatake. Sa ngayon ang amethystine python ay hindi nanganganib na mawala. Ibig sabihin marami pa rin ang bilang nito sa kagubatan. Pero nanganganib itong mawalan ng tirahan dahil sa pagputol ng mga puno at pagkakalbo ng kagubatan. Kapag nawala ang mga kagubatan ay mawawalan ito ng tahanan at mapagkukunan ng pagkain. Kaya mahalagang pangalagaan ang kanilang tirahan para patuloy silang mabuhay sa kalikasan. Number 8. Yellow Anaconda, Eunectes nuteus. Ang yellow anaconda ay isa sa pinakamalaking ahas na makikita sa South America. Tinatawag din itong Paraguayan anaconda. Ang mga babaeng yellow anaconda ay umaabot ng 4.6 meters ang haba, habang ang mga lalaki naman ay nasa 3.7 meters. Ang bigat nila ay nasa 25 hanggang 35 kilograms. Samantala, ang kulay ng yellow anaconda ay yellow at meron itong itim or dark spots at guhit sa katawan. Ang mga kulay na ito ay tumutulong sa kanila na magtago sa kanilang kapaligiran. Ang mga babae ay mas malaki rin kaysa sa mga lalaki. Kaugnay nito ang yellow anaconda ay nakatira sa mga lugar na may tubig tulad ng swamps, marsh at mga tabing ilog. Makikita sila sa Pantanal region sa Bolivia, Paraguay, Western Brazil at Northeastern Argentina. Mas gusto nila ang mga basang lugar o mga lugar na may tubig, pero minsan ay makikita rin sila sa mga kagubatan habang naghahanap ng pagkain. Kumakain din sila ng mga maliit na usa at baboy damo kung kinakailangan. Sa katunayan, ang yellow anaconda ay carnivorous o kumakain ng karne. Kumakain sila ng ibon, itlog ng ibon, maliliit na mammal, turtle, lizard, isda at mga kaiman. Ang mga malalaki at matatapang na anaconda ay kaya ring kumain ng mas malalaking hayop tulad ng capybara at peccaries. Kilala rin naman sila bilang ambush predators o mga hayop na naghihintay sa mga biktima bago umatake. Pumapatay sila sa pamamagitan ng pagpilipit at pagsakal sa biktima hanggang sa mamatay ito. Sa tag-init ay aktibo ang yellow anaconda sa paghahanap ng pagkain. Sa tag-ulan naman ay pumupunta sila sa mga binahang lugar upang manghuli ng isda at kaiman. At kapag tagtuyot naman ay nagtatago sila sa mga kuweba o butas na may natitirang tubig para hindi mamatay sa init. Ang ganitong uri ng ugali ay tumutulong sa kanila na makaligtas sa mga pagbabagong dala ng panahon. Ang pagpaparami ng yellow anaconda ay nangyayari tuwing April at May. Ang mga babae ay naglalabas ng pheromones upang makaakit ng mga lalaki. Kapag dumating na ang mga lalaki ay madalas silang nag-aagawan sa isang babae na tinatawag na breeding ball. Pagkatapos ng 6 na buwang pagbubuntis, ang mga babae ay nanganganak ng buhay na anak. Number 9. Black Mamba, Dendroaspis polylepis. Ang Black Mamba ay isa sa pinakamahabang makamandag na ahas sa buong Afrika. Umaabot ito ng hanggang 4.5 meters ang haba at kilala bilang pinakamabilis na ahas sa mundo. Kaya nitong tumakbo ng 20 kilometers per hour sa maikling distansya. Matatagpuan ng Black Mamba sa mga savanna, kagubatan at mabatong lugar sa Sub-Saharan Africa. Nananatili ito sa lupa at sa mga puno kaya mabilis itong nakakagalaw. Aktibo ito tuwing araw at kadalasang naghahanap ng pagkain tulad ng maliliit na hayop, ibon at mga daga. Kilala rin ng Black Mamba sa pagiging aggressive kapag nakaramdam ng panganib. Pero sa totoo lang ay mas gusto nitong umiwas sa tao hanggat maaari. Hindi ito umaatake kung hindi naiinis o natatakot. Gayun din, ang Black Mamba ay may napakalakas na lason na tinatawag na neurotoxin. Kapag kumagat ito ay mabilis na kumakalat ang lason sa katawan ng biktima.
Sa loob lamang ng 10 minuto ay mararamdaman na ang mga sintomas tulad ng pamamanhid, hirap sa paghinga at pagka-paralyze. Kung hindi agad na agapan, ang kagat nito ay maaaring maging sanhi ng kamatayan. Mahalagang madala agad sa ospital ang biktima at mabigyan ng tamang antivenom para maligtas ang buhay. Ngunit sa kabila ng panganib na dala nito ay mahalaga ang papel ng Black Mamba sa kalikasan. Kinokontrol nito ang dami ng mga daga at maliliit na hayop sa kanilang tirahan. Kung walang Black Mamba ay maaring dumami ng husto ang mga pesteng hayop na nakakasira ng pananim. Pero dahil sa takot ng tao ay madalas silang pinapatay kahit hindi naman talaga sila nananakit. Dagdag pa rito ay unti-unting nawawala ang kanilang tirahan dahil sa pagputol ng mga puno at pagdevelop ng mga komunidad. Sa ngayon ay hindi pa nanganganib ang populasyon ng Black Mamba. Itinuturing silang least concern ng International Union for Conservation of Nature, IUCN. Pero mahalaga pa rin na protektahan sila para mapanatili ang balanse sa kalikasan. Number 10. Olive Python, Liasis olivaceus. Ang olive python ay isa sa pinakamalalaking ahas sa Australia. Kilala ito dahil sa makinis at olive na kulay ng balat na nagbibigay dito ng kakaibang hitsura. Ang mga adult na olive python ay umaabot ng higit sa 4 meters ang haba. Ang balat ng olive python ay makinis at may maliliit na kaliskis. Ang kulay nito ay nag-iiba mula kayumanggi hanggang olive green, habang ang tiyan ay kulay cream. Ang mga olive python ay may bigat na 10 hanggang 20 kilograms. Samantala makikita ang olive python sa mga lugar ng Western Australia, Northern Territory at Queensland. Mas gusto nitong manirahan sa mga batuhang lugar, bangin at mga lugar na malapit sa tubig tulad ng mga ilog at lawa. Karaniwan itong nagtatago sa mga kuweba, bitak sa mga bato, guwang na puno at mga lungga sa ilalim ng mga bato. Ang kulay nito ay tumutulong rin para hindi ito mapansin sa paligid. Gayun din naman ang olive python ay isang carnivore o kumakain ng karne. Kumakain ito ng iba't ibang hayop tulad ng mga ibon, gaya ng mga pato at pigeons, mga mammal tulad ng rock wallabies at fruit bats, at mga reptiles tulad ng mga butiki at batang buwaya. Ang olive python ay kilala rin sa paraan ng panghuhuli nito na gumagamit ng bilis at lakas. Nag-aabang ito sa daraanan ng biktima at kapag malapit na ay bigla itong susugod at babalutin ng katawan nito ang biktima hanggang hindi na makahinga. Hindi makamandag ang olive python kaya gumagamit ito ng lakas at higpit ng katawan para patayin ang biktima. Pagkatapos ay lulunukin nito ng buo ang biktima at matagal bago matunaw ang pagkain sa tiyan nito. Maliban dito ang olive python ay mahusay ding lumangoy kaya nakakapanghuli rin ito ng pagkain sa tubig. Nag-aabang ito sa mababaw na bahagi ng ilog o lawa at kapag dumaan ang biktima ay bigla itong susugod mula sa ilalim ng tubig. Isa sa mga paborito nitong kainin sa tubig ay ang mga ibon na lumalangoy tulad ng mga pato. May pagkakataon ding nangangaso ito ng mga batang buwaya na hindi pa marunong magdepensa sa sarili. Ang olive python ay hindi rin aggressive sa tao. Kung hindi gagalawin o guguluhin ay hindi ito nananakit.